Nandito kami ngayon sa Clark International Airport. And we're going to Boracay with Nanay. And hindi niya first time, kaya hindi siya ganun ka-excited. Pero, excited ka pa ba? Medyo. So, hanap lang kami ng makakainan before our flight. First owner pala ako today. Okay. Thank you. Po, connect lang po sa ambassador at partner. Anong pick up mo, sir? 7A. Kakarating lang namin ng hotel. Dito kami magstay sa Ambassador in Paradise sa Station 1 for 2 nights. Maganda yung hotel. Na-appreciate ko yung interior niya, yung design, and yung colors. So, I hope ma-enjoy namin. This is a beachfront hotel pala. Kapag labas mo ng corridor o ng terrace, ayun, pwede nang tumalon sa pool and then yung beach. Yun yung maganda sa kanya. Hindi ka na masyadong maglalakad para lang ma-access yung beach. And may sense of relaxation kasi no, kapag kita mo agad yung dagat, yung alon, ganyan. Palit lang ako ng damit kasi medyo pawisan, oily na din. And then diretso na kami sa beach, tambay-tambay and chill. Busy ka dyan, ha? Okay lang. Enjoy mo? Enjoy. Thank you. Wow. Sponsored by Gonzart Studio. Lapit na mag-sunset. So, try namin pumunta doon later, beachfront. Tapos, check namin yung sunset kung magpapakita si Haring Araw. Pero medyo cloudy kasi. Oh, wow. May paganito pa sila, oh. Ano? O-top. De joke. Hindi ko alam. Tingnan natin. Parang hindi maganda sunset ngayon. Maulap. Hindi kita yung araw. Ngayon lang ulit ako nabalik ng Boracay. 7 years no, Nay? Kasi... 2018. Namiss mo bang Boracay? 23, oo. Ano namiss mo sa Boracay? Yung white sand. Yun lang? Yung dagat.
Kasi nung first time namin, nung nag-Boracay kami, first time din yung mag-airplane, no? Kaya ano yun, parang very memorable sa kanya. And then 7 years later, tinry naman namin yung ibang accommodation dito naman sa Station 1 kasi medyo mas tahimik dito. And nandun na rin ako sa point ng buhay na ayoko nang maingay. Si nanay kasi baliktad kami. Ang gusto niya yung maingay na maingay. So pang ano siya, pang mga party-party. I think sa Station 2 yun, no? Mamaya daw magbabar siya. No, I'm just kidding. Nag-order lang kami ng pika-pika and then ako coffee, siya tubig lang. Hindi naman kasi siya mahilig kumain talaga. Hindi rin siya big eater. Kaya kung sakali na magbo-buffet kami sa mga ibang hotels dito, parang hindi kasulit sa buffet, no? Ayaw niya ng gano'n. So ito yung view namin from our table. May mga nagpaparaw, sailing, tapos may mga nagva-volleyball. And then the sun is about to set, pero hindi siya ganun ka-golden kasi nga it's cloudy. What I like about this hotel ay yung exterior niya. Hindi typical design, especially yung roof. Gusto ko yung may pagkanipahat effect kasi mas Pinoy, mas may artistic value para sa akin. Gabing-gabi naglalakad kami ni nanay sa Dalampasigan. Ano oras na, Nay? Mga 10 PM na. Pinuntahan namin tong Willis Rock kasi sobrang low tide, oh. Kaya napuntahan namin nang hindi kami nababasa. Dito, Nay. Maglilibot lang kami ng kaunti before kami magsettle sa hotel. Parang nagpapababa rin kami ng kinain. Medyo maraming nakain. Ingat. Iba talaga yung sand dito sa Boracay. Sobrang pino. Tapos pag low tide, patag siya, siksik yung buhangin, kaya masarap lakaran. From Station 1, papunta kami ngayon ng Station 2. Magche-check lang ng
siguro souvenirs, ganyan, or kung anong happening sa Station 2. Pero babalik din kami agad kasi pagod nga din. Masyado lang energetic tong kasama ko. Akala mo 16 years old. Daming energy. Kung ako lang ang tatanungin, gusto ko nakaupo lang. Kape-kape, ganyan. Or kapag tinamad kaming maglakad pabalik, siguro baka mag-tricycle na lang kami from D-Mall. I think malapit na kami sa Station 2 kasi umiingay na yung paligid. May mga bar na, party-party na yung mga tao. May mga nakikita na din kami nagiinuman. Kanina pagdating namin from airport to hotel, sa hotel lang talaga kami nagstay dun sa restaurant nila. In fairness, maganda kasi yung restaurant. And then, beachfront nga. So, yung view namin, ayan na agad yung dagat. Nagkape lang kami, nagpizza. Then after nun, inintay lang namin mag-dinner. Nagpaluto kami ng isda, pampano. Tapos sinabawang tulya yun, Nay, no? Tsaka adobong pusit. Yan. Sobrang na-enjoy, sobrang busog. Tapos meron pa silang folk dance show and fire dance na medyo naka-aksidente pa nga kasi parang lumipad yung isang piraso nung props nila, yung pang fire dance, tapos natamaan yung pamangkin ko sa tuhod. Pero okay naman, nag-apologize and inattend naman nila yung needs ng pamangkin ko. So far okay naman, nahandle lang maayos and sobrang bait ng mga staff nila. Daming lumot. Look. Oo. Pero sa station, doon nga sa atin hindi masyado. Dito sobrang dami ng lumot. Parang lawn, parang nag-cut ka ng grass tapos natuyo. Pero hindi naman sila nakakadiri. Hindi naman yan madumi. So panahon lang talaga ng lumot. Buhay na buhay pa rin dito sa Station 2. Talagang sentro siya ng kasiyahan at ingay. Naghahanap kami ng mga souvenirs pero halos lahat ng shops ay closed na ng ganitong oras. Mga restaurants and bars na lang yung operating pa. Sumuko na siya, stop na daw. Kasi baka sabi mo kasi baka maihi ka. Tapos hindi niya alam kung may ihian dito malapit. Siguro stop na kami dito tapos mag-commute na lang kami mag-e-trike na lang kami pabalik sa Station 1 kasi medyo malayo din. At siguro mga 15 or 20 minutes din tayo naglakad. Or less. 25 minutes pala. So medyo malayo din talaga. Nakakapagod. Gusto mo puntahan yung may Ferris wheel doon? Mga Ferris wheel. Para may amusement park doon. So buhay na buhay talaga ang Station 2. Especially itong D-Mall section. Parang siya yung sentro at parang siya yung Session Road ng Boracay. Session Road ng Baguio. Nakakapagod. Kanina umaga pa kami gising na gising hanggang ngayon. Nilibot lang namin saglit ang D-Mall. And then, wala naman ng mapupuntahan kasi sarado na din yung ibang establishments. Ganito nga yung sasakyan natin. Bukas sa Land 2. Pagod ka, no? Ako? Oo. Okay na ako. Napahinga natin. Nasa 8 na kami going to the hotel. Siguro saglit lang to. Kaysa maglakad. And our day officially ends now. Kita-kits na lang tomorrow. Bye-bye. Good night. Okay, good morning. Kakagising lang. Papunta na ako ng restaurant for the breakfast buffet. Magang-maga pa yung mata ko.
Salamat. Tapos ito, hash brown. Hash brown and Chicken nuggets. Dalawang chicken nuggets. Kakatapos lang naming mag-breakfast and ngayon nakatambay lang ako sa harap ng beach. Marami rin kasing sunbed kaya masarap mag-relax muna. Medyo malumot lang talaga. Pero hindi naman ganun sobrang kakapal. I think depende sa station din, no. Parang hindi naman masyadong marami dito sa may gawing dulo sa station 1. Pero nung kagabi naglibot kami sa station 2, medyo makapal talaga yung naiwan na lumot doon sa may pampang ng dagat. So I'll try to enjoy the morning by the sea and then maya-maya mag-prepare na kami for our land tour. Kaso yun nga, sobrang init pero gusto kasi ni nanay. So tsatsagain na namin. We're going on a land tour. First stop daw ay mangrove. Malapit lang ba kuya dito yung mangrove na yun? Mga ano pa siguro? 10 minutes? 15? Medyo malapit lang. Nag-cap na ako at saka long sleeves para iwas sunburn. Hindi ako pwedeng mangitim ng sobra-sobra kasi may exhibit pa ako. Malapit na. Ay, napaka-social naman ng balabal mo, Louis Vuitton. Sang ano ba yan? Saan mo nabili? Sa Green Hills? Sa Okay. Sa Okay. Okay na yan. Bali ni-rent namin itong e-trike. Minimum of 3 hours. So, nandito na kami sa mangrove. So, ito lang to. Yan. Mga bakawan na nasa ibabaw ng tubig. I think itong mga bakawan na to, no, parang binabasag niya pag may malakas na alon para hindi umabot sa pangpang, para hindi mag-cause ng damage or kung ano mang erosion kung may ganun man. So parang binibreak niya yung malalakas na alon. And nagiging bahay din siya ng mga maliliit na isda. This is Diniwid Beach. Parang dulo lang siya ng Station 1. Oo. Pag diretso mo yung Station 1, parang nasa dulo lang siya.
dito sa hotel after ng land tour namin. It's already 3 p.m. Pahinga lang kami ng 1 hour siguro or an hour and a half. Tapos, labas na ulit kami to enjoy the afternoon. Nagising ako around 4:30 p.m. Tapos nag-freshen up lang and then naghanap ako ng cafe malapit. And it so happened that yung Sunnyside Cafe malapit dito sa accommodation namin. Parang mga 10-15 minutes na lakad. Ano lang, malapit lang siya sa Willis Rock. Tinry ko lang yung I think it's Vietnamese coffee. Okay naman, pero hindi ko lang in-expect na maliit lang siya for 220 pesos. Medyo nakakabitin lang. So I decided na mag-ice coffee kasi mainit din talaga yung panahon. Supposedly, dapat order lang ako ng latte dito sa restaurant ng hotel na pinagstayan namin. Pero, yun, para makapaglibot na rin ng content. Sobrang napagod din kasi ako sa land tour kanina. Biruin mo, sobrang init noon katanghalian. Tapos, parang 3.5 hours kaming nasa labas. Kaya, nakakapagod. Naidlip din ako. Actually, tulog na yun eh. Hindi lang idlip nung pagdating namin sa hotel. Pero, at least nakabawi ng energy. Kaya, tonight, kahit paano, pwede pang maglakad-lakad, mag-dinner, maghanap ng pwedeng makainan na masarap other than dito sa hotel restaurant. Thank you. Good night na. Nasa hotel na kami and I already had a quick shower. Then patulog na din. Naghihilig na yung mga kasama ko. So far na-enjoy naman kaso yun nga pagod. Pero ayos lang syempre para masulit. Okay, till my next video. Bye-bye.